isang araw matapos po pirmahan at isinapubliko ang dokumentong napagkasunduan ng gobyerno ng Pilipinas at Amerika sa tinatawag na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ngayon pa lang binabatikos na ang kasunduan na yan. Ang tingin ng ilan minadali para mairigalo sa kaalis lamang kaninang presidente ng Amerika, Barack Obama. Nakatutok si Lea Alvis. Pagtitiyak ni US President Barack Obama at ng pamahalang Aquino, parehong makikinabang ang Amerika at Pilipinas sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Pero pangamba ng mga militanteng grupo na nagprotesta simula kahapong pagdating ni Obama hanggang kanina, baka Amerika lang ang papaboran ng kasunduang ito. Nilabas na ngayon ang kopya ng EDCA. Sa Article 11 o yung Resolution of Disputes ng kasunduang ito, anumang problema o di pagkakasunduan na lumabas o maganap sa loob ng 10 taong pagkapatupad sa EDCA, dapat idaan lang daw sa konsultasyon sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Hindi ito pwedeng iakyat sa anumang korte, local o international, nang walang pahintulot pareho ng Pilipinas at Amerika. Sa ilalim ng kasunduan, libre ang pansamantalang pagtira ng mga sundalong Amerikano kasama ng mga kagamitan nila sa loob ng 10 taon. Magabayad daw ang Amerika ng nagamit na tubig, kuryente at ibang public utility pero walang tax. Ang mga kagamitan na dadalhin ng Amerika ay eksklusibong gagamitin lang ng tropa nila at mananatiling pag-aari nila. Ang mga itinayo o mga pinaayos na pasilidad naman ng mga Amerikano na hindi na pwedeng galawin mapupunta sa pag-aari ng Pilipinas. Pero patuloy na magagamit ng US hanggang sa di na nila kailanganin. Pinayagan din ng Pilipinas ang Amerika na mag-operate ng sarili nilang telecommunication system. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng joint training ang mga sundalong Pilipino at Amerikano, bagay na nagaganap na naman base sa Visiting Forces Agreement o BFA. Pinapayagan din ng US na maglagak ng mga kagamitan sa Pilipinas. At kapwa daw kinikilala ng US at Pilipinas na may benepisyo ito sa disaster relief operations at maging sa depensa ng dalawang bansa. Pero ngayon pa lang, inuulan na ng batikos ang EDCA. Si dating Senador Joker Arroyo, kinastigo ang agarang paglagda sa EDCA. Hindi man lang daw ito dumaan sa anumang konsultasyon. Wala rin daw na pala ang Pilipinas sa naging pagbisita ni US President Barack Obama. Giit naman ni Senador Miriam Defensor Santiago, dapat na inaprubahan muna sa Senado ang EDCA. Dagdag ni Santiago, palalalain lang ng EDCA ang alitan ng Pilipinas at China sa isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Dinipensa naman ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ang EDCA. Hindi naman daw masasabing nakakalamang dito ang Amerika sa Pilipinas. Lea Alvis, Nakatutok, 24 Oras.